Hello guys, good day. Welcome to my channel, Explore Places with Joel. Ngayong araw, pupunta tayo ng Manay, Davao Oriental para tingnan natin ang lupa na ibinibenta ng mga taga roon. Tara, baka magustuhan nyo. So dito na po tayo ngayon guys. Yan, patingin-tingin lang. Ewan ko ka na nasa isip niya ngayon. Actually guys, andito tayo ngayon sa van. Yung sinasakyan namin ay papunta na po kami ng Manay. Opo, Manay, Davao Oriental. Ang Manay, Davao Oriental po, paggaling po tayo ng Davao City, ay mayroong 4.5 oras po pag nagbaban po kayo. Pag tamang bilis lang po. Pero pag nagbabas kayo, nasa mga 5 oras hanggang 6 na oras po pag nagbabas. Pero makukuha ninyo din ng mga 4 na oras o 3.5 pag nagmomotor kayo. Yung pinakamalakas na po talaga na takbo, yun 3 oras at kalahati. So ang madadaanan natin, syempre galing tayo ng Davao, dadaan po tayo ng Panabo, Carmen, Tagum, at galing ng Tagum papunta naman tayo ng Banay-Banay, Lupon, yan, San Isidro, Manikling, ganyan. Papunta na doon tayo sa Maymati. Din pag nasa Mati na po tayo, syempre dadaan tayo ng Tarragona. Ayan, Mati na yata ito guys eh. Opo guys, Mati na po ito guys. Sa May City Hardware na po tayo, malapit sa Minse. Okay, so pagkatapos dito, dadaan tayo ng Tarragona. At ito na guys, welcome na po tayo ng Arko ng Manay. Opo, ang bilis natin Manay na tayo. Ito na yung Manay. Tapos, ito yung madadaanan mo. Actually guys, yung pupuntahan natin doon ay may nagbibinta kasi po ng lupa o rollats po. So, may 100 square meter na cut. Mayroon ding 300 square meters, mayroon ding tawag nito 100 square meters. So may sa ridge, may sa beachfront, may sa beach access o likod ng beachfront. Pero mas maya titingnan natin kung gaano kaganda yung sinasabi nila. Kaya pinupuntahan natin ngayon. Ngayon guys, parang andito tayo ng San Ignacio. Manay na po ang San Ignacio guys. Itong nakikita nyo ngayon ay ito yung karagatan ng Pacific Ocean. Opo, Pacific Ocean na po yun. Napakalaki kaya taas ng alon dito. Napakataas ng alon pag malakas ang hangin. So papunta na po tayo talaga guys ng Manay proper. Hinihintay na natin ng sentro po o ng Manay. So ito guys, actually guys, Manay is located in Davao Oriental, Philippines. Is a coastal town that captivates visitors with its natural beauty and vibrant cultural heritage. From pristine beaches, lush forests to indigenous traditions and warm hospitality, Manay offers a unique and enriching experience for travelers seeking tranquility and cultural immersion. Tayo guys sa Manay. Ito na po ang Manay. So welcome to Manay. Ayan, may ER dito guys. Ayan, may ER guys. Naku guys, anong nangyari dito guys? Parang yan, tumabi tayo. Kasi sabi ni kuya guys, parang flat daw yung gulong. Kaya parang ipapaayos pa. Kaya hintay na lang natin guys. Naku, nakakaawa naman si kuya. Ayan guys, ito yung terminal po ng Manay. Yung banda doon, yung pinakaunahan, yun yung palengke nila. Dito naman, ito may mga tindahan dito, may mga manokon. May ano rin diyan, may BDO. Ayun, may BDO. So ito po yung pinaka-sentro po. Pero nasa highway lang po. Pwede ka pa pong pumasok doon sa looban, doon may pinakamaraming bahay. Pero dito po tayo dinadrop muna dahil nga nagpapaayos pa ng gulong kasi na flat nga. At saka ayan, tingin-tingin muna tayo habang hinihintay natin. Ayan yung sinasakyan namin guys. Nakakaawa naman. Ayun yung vulcanizing shop. Ayun.
Kay Jerry Magkidong yata itong ano to, yung parang beauty parlor dito sa may ano, sa may dito sa may pinapaayusan natin ng gulong sa may tawag nito, vulcanizing shop, kasi magkatabi kasi siya ng beauty parlor. Opo. Ito yung inulit ko na to, ito yung terminal. Opo, terminal. Kasi guys, pag napunta po kayo ng Mati o Davao, 24 hours na po dyan, sabi nila, ang van. Opo. Pero ang bachelor po papunta dito ay dalawa lang po, dalawang biyahe lang po o isang biyahe papunta ng Davao at saka pabalik ng yung bachelor na galing ng Davao po na bachelor. Balikan po kasi kaya dalawang biyahe lang po. Ayan naman ako. Bakit nagpapaikot-ikot pa ako dyan? Pero ayan guys, tingnan natin. So actually guys, papunta dito sa nakikita nyo ngayong view. Ayan yung ridge. Okay po. Sa nakikita nyo ngayon, nasa Severino Taming Elementary School po tayo. Ito po ay lupain ng mga duway. Opo, ibinenta nila sa mga natividad. Kaya ito ngayon, pinupuntahan natin, tinitingnan natin kung gaano nga po ba talaga kaganda at saka may puruhan ba o may posibilidad ba na pwede tayong magtayo dito ng cottages or bahay, bakasyonan. Makita natin kung gaano ba talaga kaganda yung hello, madam. Tingin-tingin, kaway-kaway. So ito po yung ano ko, yung nag-guide dito sa property nila. Guys, tingnan nyo guys. Napakaganda guys. Ito yung binibenta nila, mamaya ipakita ko sa inyo yung mapa. Tingnan nyo guys. Napakaganda dito guys. So gusto nyo bumili. Ito, nasan tayo ngayon madam? Andito po kami sa may Manay, bandang marapit lang sa school ng Severino Elementary School. So ito yon natin guys at makikita nyo. Ito na guys, ito na sa likuran ko. Ito guys, yung nakikita nyo ngayon, makikita mo pa rin dito ang dagat, overlooking pa din siya. Ngunit yung cut niya is only 100 square meters. So kung titignan natin ng maigi, mas gugustuhin natin. So ito na yon guys. Totoong overlooking po talaga ang dagat dito sa kinatatayuan ko. Ayan. Salamat po. Orange. Ano po tawag nito? Shout out po sa iyo Ma'am Bing na pinapunta niyo po kami diyan at ipinakita sa amin kung ano yung mayroon kayong property. Salamat po talaga. Salamat po ng marami. Ayun. So dito guys, ang kagandahan lang dito guys noon ito, actually 6 hectare lot ito guys, 6.5. Pero yung 1.6 nito ay ayaw ibenta ng may-ari na nakabili kasi gagawing resort. So yung natira sa 1.6 hectares, yun ang ibinenta. No, ginagawa niyang sinasubdivide niya, ginagawa niyang roll lots para naman na magkaroon ng mga tao doon na marami at makilala bilang turismo ang lugar na ito. Ito yung sinasabi ko sa inyo guys na ridge. Ito pag umakit ka dyan sa ibabaw guys, makikita mo na kagad yung dagat. Tingnan natin mamaya yung pinakadagat, ayun. Kasi yung nakikita mong may mga may mga punong kahoy, ayun. Ano na yun siya guys? Pinaka na yan, wala nang titira dyan kasi nga pinaka na siya, pinaka-cliff na siya. Opo, pinaka-cliff na siya. So ito yung pinakaibabaw sa ridge na sinasabi nila. Tapos pag dumungaw ka sa baba, yan na makikita mo, yan yung dagat talaga. Di ba napakaganda guys? So pag pipili ka, anong pipiliin mo? Itong nasa ridge, itong nasa likuran ko ngayon? O mamaya, yung nasa pinakababa, yung sabi nilang frontage o beachfront kung tawagin nila. Kaya kayo din, pwede na tayong pumili. Pero kung ako lang, para sa akin guys, mas maganda talaga sa ridge. Opo, dito banda, ito nakikita nyo ngayon. Yan dyan guys, yung mga punong kahoy dyan, wala nang titira dyan kasi puro bato na yan dyan. Ayan. Tapos, ito naman yung sinasabi ko sa iyo na beachfront.
Ito yung tag 3,000 per square meters. Pero 300 yung cut ng kanilang lote dito. So yung sa 300 square meters times 3,000, so nasa 900,000 po. So ganun lang po yung kalakaran dito, guys. Ayan, nakikita nyo ngayon ako. Ayan, tuturo ko sa inyo doon sa kabila at sa kabila. Ayan, napakaganda talaga, guys. Actually, guys, may tubig na po dito. May tubig na po na flowing talaga. Tapos, yung ilaw din dito, may solar sila. Solar na yan, nasa puno ng niyog, yun nakikita niyo. So may solar na sila. So yun, guys, at least natuwa kayo, dinala ko kayo dito sa Manay. So ito na, dito nagtatapos ang aking vlog. Maraming salamat sa pagsama. Hanggang sa muli. Don't forget to like and subscribe my channel, Explore Places with Joel. Paalam!